Hindi pa siya nakarating doon sa siyudad ng Rome. For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift so that you may be established. Ito isang malinaw na talata na yung mga kaloob ng Espiritu Santo, yung miraculous gifts of the Holy Spirit, meron silang layunin. Nung panahon na hindi pa naisulat ang Biblia, tayo wala tayong problema kasi binabasa lang natin ang Biblia. Pili tayong maging matatag sa ating pananampalataya dahil binabasa natin ang Biblia. Pero ang panahon na yun na isinulat nilang sinulat ni Apostle Paul, wala pang naksulat na bagong tipa. So ang paraan lamang na yung mga kapatid ay mapagtibay sa kailang pananampalataya ay sa pamagitan na kaloob ng Espiritu Santo. So gusto pumunta ni Apostle Paul doon, sabi niya, so that you may be established. That is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both of you and me. So ito tayo mga kakapatid sa pananampalataya, pwede natin magpagtibay isa't isa dahil pareho ang ating paniniwala. So makita ni Pablo ang paniniwala ng mga taga-Roma ay mapagpapatibay ang kanyang pananampalataya at gayon din ang mga taga-Roma. Makita si Apostle Paul ay mapagpapatibay rin ang kanyang pananampalataya. Bilang bilang isang sideline na pag-aaral. Ito po ang ating tingnan, dito sa aking Biblia, maraming version po dito. Dito po sa King James na Biblia. May iba yung salin niya, basahin natin. Tumatagal lang tayo ng konti. Pero ito yung sa malagang direction natin tingnan. Dito sa verse 13, dito sa verse 13 ito, ituloy natin. Dito po sa King James. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto. Yung po salita niya, mahirap maintindihan. Ano mang ibig niya sabihin? Siya, gusto ko nga niya pumunta doon sa inyo, maraming pagkakataon, but was led hitherto. In other words, ito isang lumang Ingles. Pag tinignan natin sa New King James, madaling maintindihan. Ito, sa New King James, sa verse 13, ito mababasa natin. At sabi rito, now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now. So yung let either to, ibig sabihin, hindered. Yung salitang let, payagan. Sa kasalukuyang English natin. Doon nung isunod ko ang King James, yung let, ibig sabihin, pinipigilan. So kung gumagamit tayo ng King James, kailangan meron din tayo bagong salin kasi iba yung mga English na ginamit doon kaysa sa English na ginagamit natin ngayon. Yung King James, ito yung naisalin, magandang salin nyo. Pinagbabago ang mga salita. Kaya kailangan na ito ay minsan ay baguhin at mabuti naman meron yung King James. Yung po ang ginagamit. So, kung siya makarating doon, dati pa siya nakarating. Gusto niyang mapagtibay yung mga kapatid sa pamagitan ng mga kaloob sa Espiritu Santo na pwede niya maipagkaloob sa kanila sapagkat siya isang apostol. May siyang kapangyarihan na magbigay na magkaloob sa Espiritu Santo. Yun ang sinasabi niya. So, sa maraming taon, ganyan. Sa maraming taon na lumipas, gusto niya pumunta doon. Kaya sabi nga sa chapter 1, siya ay napipigilan ng kadahilanan. Pero sa chapter 15, verse 23, kanya, taon, kanya. Marami ng taon na gusto kong pumunta dyan, kanya. Sayin natin. For this reason, I also have been much hindered from coming to you, kanya. Di natin alam kadahilanan. Marami, meron siyang ibang ginagawang mahalaga. But now, no longer having a place in these parts, and having a great desire these many years to come to you, kanya. So, marami ng taon kanya lumipas na gusto kong pumunta dyan.
Pero ako'y napigilan kanya. Sa verse 24, whenever I journey to Spain, I shall come to you. For I hope to see you on my journey and to be helped on my way there by you. Sabihin, tulungan siya sa kanyang gastos, ipapunta ro, if first I may enjoy your company for a while. Siya pupunta sa Spain para mangaral. At siya dadaan sa Rome, kanya. Kung sana kanya, matulungan niyo papunta ro, para makarating ako sa inyo kanya. Yun ang sabi ni Apostle Paul. So, ang point ko rito, hindi siya Apostle Paul nagsimula ng iglesia sa Rome. Siyempre, sa maraming panahon kanya, gusto kong pumunta dyan. So, hindi pa siya nakarating doon. Bagamat sinulatan ni Apostle Paul ang iglesia na ito, hindi siya kilala by face, hindi rin niya kilala by face yung mga kapatid. Nababalita lang ni Apostle Paul ang pananampalataya ng mga kapatid sa Rome. Kaya gusto rin niya makarating doon, kanya. At may pangalang ebanghelyo doon sa lugar ng syudad po ng Rome. So, matagal nang umiiral yung iglesia doon. Bago pa gusto pumunta ni Apostle Paul, umiiral ng iglesia doon. So, by necessary inference, hindi siya Apostle Paul nagsimula doon. Mamaya makikita natin. Anong klase iglesia? Ang iglesia sa Rome. Ironically, mga kapatid, yung po iglesyang naging umalis sa katotohanan ay galing sa Rome. Pero itong mga kapatid sa Rome, noong panahon na sumulat si Apostle Paul, ito ang kailang pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya meron sila? Bagamat ang sanglibutan ng panahon na yon, hindi katulad ng sa libutan natin ngayon na maraming madaling maikalat ang mga informasyon. Noon hindi. Mas mabagal. Pero gayon pa rin, meron pa rin kumakalat na informasyon. Makikita natin. This is verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Sabihin, nababalita sa buong sanglibutan. Pag sinabi natin sanglibutan, sa panahon na yon, yan ang Roman Empire. Sa buong Roman Empire kanya, ang inyong pananampalataya ay bantog. Hindi na pag-uusapan ganito. So pagka gano'n ang pananampalataya ng mga kapatid sa isang lugar, ibig sabihin, sila ay tapat. Sila pag-uusapan kailang pananampalataya kanya. Kaya nagkaroon ng desire si Apostle Paul na makarating doon. Dahil nababalitaan niya kung anong klaseng pananampalataya mayroon ang mga kapatid doon. Kasi kung gano'n ang pananampalataya ng mga kapatid doon, sila'y makapagpapatibay kay Apostle Paul. Pag nakita niya ang pananampalataya ng mga kapatid, at gusto rin niya mangaral doon, ilang isang mangaral. Makikita rin po natin ang klaseng ang kailang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Itong dalawang salita na ito, yung pananampalataya at ang pagtupad, pareho lang yan. Palagi silang magkasama. Pareho lang yan. Pag ikaw'y sumasampalataya, ikaw'y sumusunod. Pag ikaw'y tunay na sumusunod, ikaw'y sumasampalataya. Hindi natin pwedeng paghiwalayin nyo. Pag sumusunod ka lang sa ibang katahilanan, hindi ka sumasampalataya. Pero kapag tunay ka sumasampalataya, susunod ka. Tingnan ninyo. Napag-uusapan ang kanilang pananampalataya. In other words, sila'y tapat sa Diyos. Pero napag-uusapan din kanya kailang pagtupad. Actually, pareho lang yun. Kung tutusin. Pareho lang, tingnan nyo. I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith spoken of, kanya. Ngayon din ang kailang pagtupad, kanya. For your obedience has become known to all. Ang pananampalataya nila ay kilala ng lahat ng mga sa buong Roman Empire. Ganon din ang kailang pagtupad. At sa mga Kristiyano. Therefore, I am glad on your behalf. But I want you to be wise in what is good and simple concerning evil. Tama na po yun. Tayo po ay dapat maging marunong kung anong mabuti. At tayo maging mangmang kung anong masama. In other words, hindi natin kailangan gawin at alamin kung anong masama. Ang kailangan lang natin gawin kung anong mabuti. So ito ang sinasabi ni Apostle Paul. Ang kailang pagsunod kanya
ay nalalaman ng lahat. Bagaman sila'y tapat, sinasabi pa rin niya, Pastor ko, magpatuloy kayo doon, kanya. Kayo maging marunong kung ano yung mabuti. Maging marunong tayo kung anong kalooban ng Diyos. At tayo maging mangmang sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, itong Iglesia sa Rome ay isang tapat na iglesia. Kasi napag-uusapan ang kailang pananampalataya at alam din ang anong klaseng pagsunod mayroon ng mga kapatid sa syudad ng Rome. Yung makikita natin. So, ang tanong, hindi siya pastor kung nagsimula, no? Dahil hindi pa siya nakarating doon. So, paano nagsimula ang iglesia doon? Kasi sinasabi natin, ang nag-uumpisa ng mga iglesia ay mga mangangaral. Sa pagkakataon na ito, hindi mangangaral. Dahil walang apostol ang nakarating sa Rome. Kahit si Apostle Peter, walang record na siya nakarating sa Rome. Ito din na sinasabi ng Roman Catholic Church. Si Apostle Paul nakarating siya sa Rome doon sa uling bahagi ng kanyang buhay. Pero paano nagsimula ang iglesia sa Rome? Kasi tingnan po natin. Si Apostle Paul, kaya po sinasabi natin, 3 beses siyang nagkaroon ng tinatawag nating siya'y nagbibiyahe para mangarap. Yung tinatawag missionary tours, 3 beses siya nangarap. November 1st, 2nd, and 3rd. Hindi siya pumunta sa Rome. Kung titingnan niyo yung mga ruta na yun, kasi nakating ito. So, ibig sabihin, sabi nga niya, walang record na si Pablo yung nangaral sa Rome sa kanyang 3 pangangaral na pagbibiyahe niya. Hindi siya napunta Rome. Hindi natin alam ang dahilan, pero hindi siya nakarating doon. So, in other words, sabi nga natin, hindi siya Apostle Paul ang simula niya. So, maraming churches din sa banda rito. Si Apostle Paul at ang mga kasamahan niyang nagbibiyahe, nangangaral, nagsimula doon. Pwede sa Rome. Nakarating lang siya sa Rome nung nabilanggo siya eh. Pero prior to that, hindi nakarating sa Rome siya Apostle Paul. So balik tayo sa tanong, sino nagsimula doon? Babalik po tayo sa chapter 2. Sa Acts chapter 2, maraming mga iba-ibang Hudyo na galing sa ilalim ng langit. Maraming mga Hudyo doon dahil po ipista ng mga Hudyo, yung tinatawag natin Pentecost. At maraming mga Hudyo sa iba't ibang bahagi ng sanglibutan ang doon. At nagsimula magsalita yung mga apostles sa iba't ibang lengguwahe ng mga tao na doon. Kaya nagtataka sila. Ano ibig sabihin niya ganyan? So, magsimula lang po tayo dito sa chapter 10. Ganyan. Ito yung mga tao guys sa Phrygia, Pamphylia, Egypt, and some parts of Libya, joining Cyrene. Visitors from Rome. Ganyan. So, may galing sa Rome. Both Jews, mga Hudyo, and proselytes. Yung mga Gentiles na naging mga Hudyo. Ganyan. Cretans, Arabs. Ito'y ilan lamang sa mga taong napakinggan nila yung mga apostles. We heard them speaking in our own tongues. Ganyan. The wonderful works of God. Napapakinggan nila yung mga apostol na nagsasalita sa Hebreo, pero napapakinggan nila yung mga apostol sa kailang wika. Eh nagtataka sila, ano ibig sabihin nun? Bakit narinig natin sila nagsasalita sa ating mga sariling wika? Kanya. Kaya ang point po natin dito, mayroong mga tao sa Rome na mga Hudyo at proselytes, so yung naging mga Hudyo, nandoon sa Acts chapter 2, nung ipangaral ng Ebanghelyo. So most probably, mayroong naging Kristiyano taga-Rome doon. At yung mga naunang naging mga Kristiyano, sila yung nanatili pa, hindi sila ganun umuwi. Nanatili pa sila ron na mahabang, may konting panahon siguro, hindi natin alam gaano katagal. Siyempre, naubusan sila ng baon, bisita lang sila eh. Kakailangan silang tulungan. Kaya dito sa Acts chapter 2, verse 44, verse 45, now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all as anyone had need. So maaaring kasama na doon yung mga Kristiyanong nanggaling sa Rome, na nabautisma sa araw na yun. Dahil nanatili sila mas matagal-tagal, kailangan silang tulungan. Ano ba ginagawa nila doon? Sila nag-aaral.
Pupunta po tayo sa Biblia. Pagbasahin natin sa Acts chapter 2. Actually, araw-araw. Kung tayo po kuminsan, tayo ay nagkakaroon ng para bagang tayo napapagod yata sa pagsamba, nagrereklamo tayo, tayo magreklamo. Itong mga nangunang Kristiyano, araw-araw sila nag-aaral. Dito sa Acts chapter 2, ano po, magbasahin natin. Araw-araw sa templo sila. Anong ginagawa nila doon? Hindi naman sila pwede mag-Lord's Supper doon, di ba? So, anong ginagawa nila doon? The verse 46. At araw-araw, habang sila ay magkakasama sa templo, so sila nagkakasama-sama sa templo, pero kumakain sila sa bahay-bahay. Ito isang magandang talata para tingnan natin ang church building ay hindi ginagamit para tayo kumain. Hindi ito lugar ng kainan. Dahil pag kumakain sila nasa bahay. So, anong ginagawa nila sa templo? Sila nag-aaral. Pinag-aaral nila salita ng Diyos. Kaya dahil sa matagal panahon na nag-aaral sila ng salita ng Diyos, sa oras na kanilang pag-uwi, sa kanilang mga lugar, sila yung nagkaroon ng sufficienteng kaalaman ng pananampalataya nila para sila makapangaral sa iba. So dito po makita natin, yung mga taga-Rome, marahil, sila naging para bagang naging matatag sa kanilang kaalaman at pagkaunawa. So pagka-uwi nila sa Rome, ipinangaral nila ang Ebanghelyo at sila nakapagsimula ng isang kongregasyon. So ito isang example na hindi mga aral lang ang nagsisimula ng mga kongregasyon. Ito yung mga kapatid. Hindi sila mga aral. Sila yung mga bagong mga Kristiyano. Doon sa Acts chapter 2, siyempre, puro mga baguhan yan. Nananatili sa Jerusalem, extended stay sa Jerusalem, para sila makapag-aral sa mga apostol. Tandaan natin na mga apostol lamang sa panahon na yon ang merong kaalaman tungkol sa katotohanan, sapagkat sila pinapatubayan ng Espiritu Santo. Kaya sila tumagal doon para maturuan ng mga apostol na mga bagay na kailangan pa rin nilang malaman. Pero siyempre, hindi sufficient yun. Kaya gusto pumunta ni Apostle Paul sa Rome para bigyan sila ng spiritual gifts at lalo pa sila mapagtibay sa kanilang pananampalataya. So most probably, nag-start noon ay mga kapatid na nabautismuhan sa Jerusalem na taga-Rome. At sila nagsimula ng iglesia doon. Wala na ibang paraan. Kundi yung paraan na yun, mga kapatid na nabautismuhan sa Rome. Ito po ay lumago. Una-una, sila nasa Rome. Ito yung pangunahing syudad sa buong Roman Empire. Mas maraming mga tao nandun doon. Na maraming masigasig ang mga kapatid sa kailang pangangaral. So dumami yung mga kapatid sa Rome. Pasilin natin. Ito po isang account ng mga nagsulat ng kasaysayan. The church in Rome being in a major city, ganun talaga, may have grown to prominence. Dumami sila. During the reign of Claudius Caesar, yung po yung petsa, 41 to 54 AD, because of tumults caused by the influence of Christ. Na ipapangaral ng Ebanghelyo sa Rome. At nagkakaroon ng kaguluhan, ganyan. Bakit gano'n? Pag ipinangaral natin ng Ebanghelyo, nagkakaroon ng pagbabago sa tao. So, yung mga tao sa Rome, sanay sila sa kanilang kagawian, at mayroon maituturo ganoon, talagang magkakaroon ng problema. Si Apostle Paul, kung siya'y pumunta sa Efeso, nagalit yung mga tao doon, ganyan. Nandito yung tao ito, binabaliktad niyang sanglibutan, ganyan. Is turning the world upside down, ganyan na. Nagugulag ka magkagulo sa Efeso. Kaya pinangangaral ng Ebanghelyo, ganun talaga yan. So ano nangyari? Dahil sa kaguluhan na yun, expelled Jews from Rome. Ang problema ng panahon na yon, ang mga Kristiyano, puro mga Hudyo lang. Sa Acts chapter 10 pa lang ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga Gentiles. So hindi malaman ng mga Romans kung sino yung mga Hudyo at kung sino yung mga Kristiyano, dahil pareho sila mga Hudyo. Dahil sa kaguluhan, nagdulot na pangalan ng Ebanghelyo, at dahil yung mga nangaral yung mga Hudyo,
Pinalis lahat ng mga Hudyo sa Rome. Pinalis sila. Kaya makikita na sa chapter 18 na kasama ni Pablo si Priscilla at si Aquila na taga-Rome. Pero nandun sila sa Corinth dahil sila'y pinalayas ni Claudius Caesar mula doon sa Rome dahil nga sa kaguluhan na nangyari doon. Yung pong pagpapaalis sa mga Hudyo kasama ng mga Kristiyano ay noong taong AD 52 kanya. In other words, meron namang Kristiyano doon. Eh dahil nagkakaguluhan dahil sa pangalan ng Ebanghelyo. So may mga Kristiyano doon. Sabi nga natin, dalawang pangunahing Kristiyano doon na naapektuhan, si Aquila at si Priscilla. Nung siya pumunta sa Rome, sa Corinth, andun sila. Kasama ni Rome, ni Pablo, at kasama niya ng trabaho. Siya na yung gumagawa ng tent. At si Apostle Paul, yun yung trabaho niya. O sila na kasama gumagawa ng tent kanya. So pagka ang preacher ay hindi umaasa sa support ng mga kapatid, siya nagtatrabaho, ang tawag sa kanya, tent maker kanya. Katulad ni Apostle Paul. May pagkakataon, si Apostle Paul, nagtatrabaho siya. There is no record of them being converted to the book of Acts. Walang record na kung saan sila naging Kristiyano. So by necessary inference, naging Kristiyano siya sa Rome bago sila pumunta sa Corinth. Lahat tayo mababasa, binautismo sila ni Apostle Paul. So, nung sumulat si Pablo sa mga taga-Roma, nakabalik na sila doon. So, ibig sabihin, nalalaman natin kung kailan naisulat ang sulat ni Pablo sa Rome. Ito yung pagkatapos na natapos na yung pagpapaalis, nakabalik na yung mga pinalis sa Rome ng mga Hudyo at mga Kristiyano. So, sa Romans 16 verse 5, isa sa mga binabati ni Apostle Paul ay si Aquila at Priscilla, nakabalik nila sa Rome. Dahil pinalayas lang sila doon. At sa kongregasyon ang nagkakatipon sa kailang bahay. So makikita natin ang mga kapatid sa Rome, marami sila. Marami sila. Makikita natin. Kung titignan natin ang pagbati ni Apostle Paul, basahin natin. Sa verse 1. Ito ang ating mababasa. Wala siya sinasabing iglesia sa Rome, ganyan, di ba? Pag siya'y sumulat sa iglesia sa Thessalonica, ganyan. Iglesia sa Efeso. So, ibig sabihin sa Rome, maraming congregation sa Rome. At isa sa mga bagay nakita natin, sa bahay ni Priscilla at si Aquila, ay may congregation na nandun sa bahay nila. So, ibig sabihin, malawak ang mga kapatid sa Rome. So, yun makikita natin. So, kailan na isulat? Approximately 57 AD, bago si Pablo ay tumulak patungo sa Jerusalem. Basahin natin. Pagbalik sa Jerusalem, nakulong siya sa Rome. At sulat niya sa taga-Efeso, taga-Pilipos, taga-Colosas, doon na isulat siya. So, ibig sabihin, ang galat ng Rome ay naisulat bago nakulong si Pablo sa Rome, di ba? So, before 60 AD. Pero so, approximately 57 AD, bago tumulak si Pablo patungo sa Jerusalem para makabahagi na magkaloob sa mga dukas sa Jerusalem na galing sa Macedonia at sa Achaia, kung naalala pa natin. So, sa Acts chapter 19, verse 21, when these things were accomplished, Paul purposed in the Spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia, to go to Jerusalem, saying, after I've been there, I must also see Rome. Ganyan. So, ibig sabihin, bago siya nakabalik, bago siya tumulak sa Jerusalem, doon niya naisulat niya sa lugar na tinatawag na Achaia, sa Corinth. So, yung naisulat sa Achaia. Ang Achaia ay isang probinsya. At ang Corinth ay isang syudad sa Achaia. Yun ang pangunahing syudad doon. At yun din ang pangunahing iglesia sa Achaia, yung iglesia sa Corinth. At alam natin, sa pagbabasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, ito isang mayamang kongregasyon. Kumpara sa Macedonia, mga mahirap ang mga kapatid doon. Pero dito mas sila yung mayaman kaysa ng mga kapatid. Binabagit ko niya sa kanyang sulat sa Rome, ang isang kapatid na ang pangalan si Pebe. At siya taga Caesarea. At ang Caesarea ay
malapit sa Corinth. Ganyan. So, ibig sabihin, si Pablo, na isulat niya yung sulat sa Rome, siya nasa Corinth. Dahil sinasabi niya sa mga taga-Roma, pupunta niya si Pebe kanya, tulungan niya siya kanya. Siyempre, nalaman niya kung wala siya sa Corinth, di ba? Na malapit lang ang Caesarea sa siyudad ng Corinth. Makita rin natin, meron siya sinasabi si Gaius. Nandito ako sana sa bahay ni Gaius kanya. Doon sa 16 verse 23. Gaius, my host, and the host of the whole church, greets you kanya. Erastus, the treasurer of the city, greets you. And Quartus, a brother. So si Gaius ay taga-Corinth. Dito sa 1 Corinthians 1:14, sinasabi ni Apostle Paul, kakaunti lang ang nabautismo niya sa Corinth kanya. At isa doon si Gaius. Masahin natin po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 14. So dito natin malalaman kung saan niya sinulat yun. May binabagit niya yung mga taong kasama niya. Nagsulat niya yung sulat niya sa Rome. Ito pabasahin natin sa 14. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismohan ang sinuman sa inyo kanya. Maliban kay Crispo at kay Gayo kanya, o Gaius. O si Gaius ay personal na binautismohan ni Apostle Paul. Kaya siguro malapit siya kay Paul. Kaya nakatira doon siya, si Pablo, nandun siya sa Corinth, nakatira siya kay Gaius kanya. At pangatlo, makikita natin na binanggit niya si Erastus. Di ba, doon sa binasa natin kanina, sa treasurer ng siyudad ng Corinth. So dito sa 2 Timothy 4:20 kanya, si Erastus ay nasa Corinth. Bago tumulak si Apostle Paul patungo sa Jerusalem, naiiwan kanya si Erastus sa Corinth kanya. So Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick kanya. So si Erastus ay taga-Corinth. So itong mga taong binabangit niya ay mga taong nasa Corinth. So ang lugar na kung saan sinulat, ito ay sa Corinth. Ngayon may isang pangyayari sa siyudad ng Rome na ito yung unang pagkakataon na pinag-usig ang mga Kristiyano sa Rome. Si Nero, isang sikat na emperor ng Rome, pangalan ay Nero kanya. Nasunog yung siyudad ng Rome. At ang ginamit niyang dahilan ay yung mga Kristiyano na sumunog doon kanya. So ito yung naging dahilan para i-persecute ang mga Kristiyano doon. Dahil nga po sabi ni Nero, ito mga Kristiyano ito kanyang sumunog kanya. So napungot ang mga taga-Roma sa mga Kristiyano. Siyempre, sabi ni Nero, silang naging dahilan para masunog yung siyudad. Hindi naman totoo. Pinagbibitangan lang sila. At nagkaroon din po ng isang malawakang pag-uusig sa panahon ng Domitian, sa mga Kristiyano, na nahinto lang noong 313 AD dahil sa pamamagitan ni Constantine. Ganyan. Huwag natin usigin ang iba-ibang klaseng pananampalataya. Nagkaroon ng religious tolerance sa panahon ni Constantine. So, kung ito'y naisulat sa panahon na yun, ito ang aklat ni Rome, sigurado babagitin ni Apostle Paul ang tungkol doon sa pagsunog sa Rome. Pero wala tayong mababasa, pinanggit niya, di ba? Kasi kung yun ay pag-uusig sa mga Kristiyano, dahil pinag-uusig ang mga Kristiyano, dahil nga sa pinagbibitaan silang nagsimula ng sunog, siguro sasabihin ng Apostle Paul yung susulat niya. Dahil siya ay napakahalagang pangyayari na maapekto ng kailang pananampalataya. Wala siya sinabi. Makikita natin parang wala namang problema ang mga Kristiyano sa Rome nang isulat niya yung Rome, di ba? So ito ay naisulat bago yung persecution na yun. So mas yung pinakamalapit nga yung sinasabi natin 57 AD na isulat yung sulat sa Rome. Bakit mahalaga yan? Siyempre, mahalaga po yan dahil doon sa pagkabilanggo ni Apostle Paul, ano yan, 60 AD yan. So kung yung Efeso, Filipos, Colossians, yun na, isulat yan. Pero nakalaya pa rin siya. Dahil 7 years later, sinulat pa rin niya ang pangalawang sulat niya kay Timothy na wala nang tayong mababasa sa aklat na Magawa. So
So, maaaring nakalabas siya at naisulat yung sulat na yun. Eventually, nakulong sa ulit, pinatay. Yun ang kasaysayan ni Apostle Paul. Siya pinatay, hindi siya wrong, hindi siya namatay. So, ito yung naisulat bago nangyari itong specific na pag-uusig na ito sa mga Kristiyano. So, bago 60 AD, mga kapatid. So, ano mga patungkol ang aklat na ito? Nakikita natin nakabahagi sa 4 na bahagi. Number 1, doon po sa chapters 1 to 3, ang problema ng kasalanan. Sinasabi ni Apostle Paul, yung mga Gentiles, sila'y nagkasala. Binigyan sila ng mga bagay na dapat nilang malaman tungkol sa Diyos. Pero tinanggihan nila yung katotohanan, pinilitan ng sinungalingan. Ganyan. At sinabi ni Apostle Paul kung ano naging pagkakasala nila. Doon sa chapter 2, yung mga Hudyo, sabi ni Apostle Paul, huwag kayo magmalaki. Inaatulan nyo kanya yung mga Gentiles na nagkasala, pero kayo rin ganun kanya. Nagkasala rin kayo kanya. So, doon sa chapter 3, ito yung alam na alam po natin sa verse 23, sabi ni Pablo, lahat yung nagkasala nga, at din nakaabot sa kalahati ng Diyos. So, ang conclusion doon, kailangan nyo kanya ng tagapagligtas. So, doon sa chapters 4 to 6, ito yung paraan na ginawa ng Diyos para tayo maligtas kanya. Hindi siya pamagitan ng kausin ni Moises. Ito siya pamagitan ng pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sa chapter 7 to chapter 8, ito yung problema ng kausin ni Moises. Pasinin natin, marami mga Hudyo doon. At marami din mga Hudyo naging Kristiyano sa Rome. At meron mga Hudyong naging Kristiyano na pinipilit nila na kailangan pa rin sumunod sa kausin ni Moses para tayo maligtas. So ito mga kapitulong kabanatang yan, sinasagot ni Apostle Paul tungkol sa mga bagay na yun. At so pinakahuli kanya, ang problema ng Israel. Nung itinakwil lang ating Panginoon, tinakwil na rin sila ng Diyos. At isang paraan ng kailang kaligtasan ay katulad ng paraan ng kaligtasan ng mga Hudyo. So ito po yung tema ng aklat po ng Rome. So ito po ang ating panimula sa pag-aral po sa aklat na ito. Hindi natin pinag 12:16. Ito yung mga pangunahing tema ng aklat ng Rome. So sana magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral o bilang Panginoon at patapos natin ang aklat na ito. Ito ang pinakamahirap na aklat sa buong Bagong Tipan. Akala natin na aklat ng Apocalypse. Actually, hindi. Ito ang pinakamahirap na aklat. Na makikita nating pag pinag-aralan, makikita mo gano'ng kahirap unawain ang aklat na ito. At dito natin makikita ang karunungan ni Apostle Paul. Siya lamang po ang mga apostol na nakapag-aaral. Siya isang Pariseo, so siya nag-aaral. Ang mga Pariseo para silang mga abogado tungkol sa kausan ni Moises. Lahat ng mga naging apostol ng ating Panginoon ay mga pangkaraniwang tao lang. Isang tax collector at 12 mangingisda. Si Apostle Paul lang nag-aaral. Kaya hindi tayo nagtataka, bakit siya pinakamarami sulat. Siya ginamit ng Diyos sa kanong pangangataon dahil sa kanyang pangkaraniwang kaalaman na wala doon sa iba. So ito pong ating pag-aaral po sa mga pong ito.